time to move forward. Tayo po lahat ay tumayo. And then let us open our Bible in the book of Exodus. Exodus chapter number 14. And I think everybody knows these verses in the scripture because this is actually very familiar. Exodus chapter 14, verse 13 up to verse number 16. Exodus chapter 14, verse 13 up to verse number 16. When it is time to move forward. Andiyan na po kayo? Ayan, basahin po natin ang salitan. Ako sa 13, kayo sa 14. Pagdating sa 16, tayo po ay magsasabay-sabay. Exodus chapter 14, verse number 13. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom you have seen today, you shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they go forward. But lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Pray po, Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pag-ibig po ninyo sa gawain po na ito. Salamat po sa mga pabor na amin pong tinatamasa, sa mga biyaya na patuloy po ninyong pinagkakaloob, sa grasya na patuloy po ninyong ibinubuhos sa bawat isa po sa amin. Throughout the years, Lord, nakita po namin ang inyo pong pagpapala sa ministry. Throughout the months ng paglilingkod po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po for all the blessings that you have given to us. Maraming salamat po. Lalo't higit, Panginoon, yung kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay na patuloy po naming ipinapanalangin. Salamat po dahil some of them nadala po namin sa inyo pong paanan, and we continue to pray sa iba pa po naming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho na hindi pa nakakakilala sa inyo. We are praying na through the example of our life, through the preaching of your word, and through the invitation of to this church, Lord, ma-share din namin sa kanila, Panginoon, ang pag-ibig na minsan din po naming natanggap na nanggagaling po sa inyo. Lord, dalangin ko po na patuloy po ninyong gabayan ang church po na ito. Indeed, we are not a big church, we are not a perfect church, but this is a striving church, striving to do your will, striving to move forward, striving whatever it takes, Lord, to serve you. So thank you, Lord, for your people. Thank you for their faithfulness. Thank you, Lord, for their love for you, for the love of the ministry, for the love of the man of God. Thank you so much po. At as we continue to serve you, O God, nawa po patuloy niyo po kami dalhin sa tama pong landas hanggang sa umabot po kami doon sa punto ng buhay po namin na kami po ay kunin niyo na, ay matagpuan po kami na nagtatapat po sa inyo. Lord, thank you. Thank you for this day. Thank you for the message. I pray, Lord, that you may use this message to encourage us, to rebuke us, to remind us, Lord God, that we have to go forward. Na hindi kami para dito sa mundo. You call us, Lord, to exit the land of Egypt, our spiritual Egypt, and to live to the promised land, the will of God. This is my prayer, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so tayo po lahat ay makakaupo na po. Nung Friday, 2 beses ako nag-preach dun sa Hosana, sa Bulacan. Nakala ko hindi na babalik yung boses ko. Okay. Sabi ko pa naman, hindi na ako sisigaw. Pero wala, kinagabihan, kinakailangan pa rin sumigaw eh. Dahil uminit yung pulpit eh. Okay? Ngayon, hindi ako mangangakong hindi ako sisigaw. Okay? Pero pag-pray natin, kasi syempre ayoko rin naman mawala yung aking boses. Diba? Para mahaba pa yung oras natin o yung panahon natin makapag-ministry. Okay, so when it's time to go forward, okay, kailan ba ang tamang panahon na tayo ay umabante na? Okay, tulad po nung naging preaching ko last time, now we have to follow God, no turning back, no turning back. Okay, tuwa nga ako kung yung dahilan kung bakit naisulat yung kanta na yon, di ba, na ikwento ko sa inyo, na merong lalaki sa isang village na kung saan bawal na bawal ang ibang pananampalataya. These people, they are serving different kind of gods.
Sumasamba sila sa mga hayop, sumasamba sila sa kalikasan. Sa lugar na yon, hindi mo pwedeng patayin ng lamok, baka Diyos ng kapitbahay mo yun. Okay? Pero nung time na siya nakakilala sa Panginoong Jesucristo, siya ay binantaan. It's either to renounce his newfound faith or else his family will be killed. Pero ang sabi niya, ano yun? I will follow Jesus, no turning back. No turning back. Sorry po. I'm very sorry. Okay? So here, in the book of Exodus, na mga kapatid, it simply means exit. Right? It is the exit of the people of Israel from the land of Egypt papunta po sa promised land. Okay? Because if you remember, the children of Israel were slaves in the land of Egypt. Pagkatapos iligtas ni Jose o ni Joseph ang Ehipto sa tiyak na kapahamakan. Okay? Pagkatapos pakainin ni Joseph ang Ehipto sa tiyak na kagutuman. Nung may pumalit na Pharaoh, okay, dun sa Pharaoh, during Joseph's time, hindi kinilala nung bagong Pharaoh yung mga nagawa ni Jose para sa kanila. So, imbis na kilalanin, okay, yung trabaho ni Jose upang iligtas ang mga Egyptians during that time, ang ginawa ng mga Ehipto, inalipin nila ang mga Israelite. Okay? And there is a good lesson there na matututunan natin. Because Egypt is the symbol of the world. Okay? Sumisimbolo sa mundo yan, and God doesn't want you to be there. God wants you to exit there. Okay? At ganito ang mundo, no, mga kapatid. Gawan mo ng maganda ang mundo, palibasa nga ang hari niya si Satanas, wala yang idudulot na mabuti sa'yo. Okay? Walang idudulot ang kamunduhan ng mga minamahal na mabuti para sa isang mananampalataya. And ang layunin ng Diyos, ang nais ng Diyos, tayo'y lumabas sa Ehipto at manahan sa Kanaan. Ano naman yung Kanaan? Ang Kanaan po ay sumisimbolo sa kalooban ng Diyos. Okay? Sentro ng kalooban ng ating Panginoon. Okay? Canaan is not a symbol for promised land. Canaan is not a symbol for heaven. Okay? Canaan is a symbol for God's will in your life. God wants you to exit Egypt, that is world. God wants you to live in the center of His will. Okay? So dito po, ng mga minamahal, inutusan ng Panginoon si Moses to lead the people of Israel. Approximately 2 million people, pag i-include mo yung babae sa mga bata, kasi nakalagay dito, 600,000 lang. Pero mga lalaki lang yun eh. Okay? Kaya kung bibilangin mo talaga, imagine mo si Jacob, 12 agad ang anak. Diba? Kaya kung magkakaroon tayo ng rough estimate, maaaring 2 million people. Kaya ang nilid ni Moses palabas ng Egypt, papunta sa Canaan or sa Promised Land. Yes, it is indeed a nation na. Okay? Pero I'm telling you, yung paglabas nila sa Ehipto, hindi yun naging biro, mga kapatid. Hindi siya naging biro. Napakahirap nung naging paglabas nila sa Egypt. And I'm telling you, yung paglabas din natin sa mundo, hindi yan magiging madali. Hindi ba? Hindi madaling kalimutan yung mga bagay na dati nating nakasanayan. Hindi madaling palitan yung mga tao na dati nating nakasama. Kasama mo sa inuman, mga kababata mo. Hindi ba? Hindi sila madaling palitan, hindi sila madaling kalimutan. Hindi po ba? Napakahirap lumabas sa Ehipto dahil may mga bagay na tayo na nakasanayan. Now, take for example the account of Lot. Kilala yung si Lot? Yung kulot? Yung salot? Kilala yung si Lot? Hindi ba? Nung panahon ni Abraham, bumaba rin sila sa Egypt dahil nagkaroon ng taggutom. Hindi po ba? Pero nung nag-decide sila na bumalik sa Canaan, si Lot hindi na sumama. Pumunta na sa Sodom si Lot.
Bakit? Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, yung Sodom daw ay nagpapaalala kay Lot kung gaano kaganda ang Ehipto. Diba? Sa buhay ni Lot, nakalabas nga siya sa Egypt, pero yung Egypt hindi nakalabas sa kanya. Hindi po ba? Kaya nga, sabi nila, there is nothing wrong sa kung anong music ang gamitin mo sa church. No, there is nothing wrong kung anong type of worship ang gawin natin sa ating mga churches. But the problem with the modern day churches po natin sa mga panahon natin ngayon, kanina nagbabrowse ako nung reels, nauuso ngayon yung pagiging Kristiyano eh. Alam niyo ba yun? Nauuso magiging Kristiyano ngayon. Pero yung brand ng Christianity na nauuso ngayon is a kind of Christianity that is worldly. Yes. Makamundo. Pero mo nagsasayaw, ano yung ganun-ganon? Nagaganon pa. Pasayaw tuloy ako eh. Diba? Tapos yung kind of music nila, hindi na, walang kabanalan. The kind sa uso ang Christianity ngayon, no, mga kapatid, usong-uso. Kasi merong sila Forrest, ano yun? Forrest Frank. No, yung kumanta nung, pangalan ng kanta niya? Yung Lemonade. Lemonade. No, kasi napapakinggan ko eh. Kay Jesus is our lemonade. Lemonade. Oh, di ba? Diba? Nakakaano na mga kapatid. Nauuso ang Christianity ngayon, but the brand of Christianity na nauuso is a worldly kind of Christianity. Walang halong kabanalan. Lumabas nga tayo sa Ehipto, pero yung Ehipto hindi lumabas sa atin, nakalulungkot, hindi ba? Okay? The church today has become so worldly, while the world today has become so churchy. Yun ang nakalulungkot sa panahon natin ngayon. Kaya nga tayo na mga kapatid, paalalahanan natin yung mga young people natin because you are the next generation. Diba? I-maintain natin yung spiritual kind of worship. Okay? Kahit pasukin na tayo dito ng mga, alam mo yung mga drums na mga ganyan. May nagtanong sa akin, Pastor, masama po ba yung drums? Walang masama sa drums. Okay? Lagay ng tubig yan eh. Walang masama sa instrument na depende kasi yan sa paggamit mo. Kaya lang, hindi tayo naglalagay ng drums dito kasi kapag naglagay ka dyan, Pandora's box yan. Lahat yan magiging pwede. Una, ang tugtog dyan, ganyan na. Ganyan lang. Oo, ganyan. Sunod yan, gawa ganun ka na. Kasi may drum na eh. Susunod yan, magsasayawan na tayo. Wala na tayong pinagkaiba sa club niyan. Wala na tayong pinagkaiba sa mga bar. O, ang pinagkaiba lang, ang lyrics natin may Jesus. Ganun ba ang gusto natin mangyari? Ang lyrics may Jesus na lang, pero yung music, katulad na ng music ng mundo. Nilagyan na lang ng Jesus para kunwari banal. Alala ko nag-uusap kami nila Pastor Jerem, naka-attend siya sa service ng isang born again group. Okay? Ito hindi daw pala ng kantahan doon, I want you to burn. I want you to burn. Yung pala worship sa mga ganun. Tapos yung where is the love? Kay Apple the Up. Yun pala yung worship song doon. Ang titindi. Ang titindi. Diba? So the world today has become so churchy while the church today has become so worldly. Okay? So sa atin, let us be watchful, no mga kapatid? Let us be watchful. Hindi porke may Jesus dyan, okay na yan. Eh, nagtatanong si Yuan sa Kasibiangka nung nakaraan, anong masasabi niyo doon, Pastor, sa mga ganong kind of worship? Sabi ko, when it talks about worship, our message should match, our worship should match the message. Eh, ang message natin si Christ eh. Hindi ba? Ang message natin kaligtasan eh. Eh, bakit ang tugtog makamundo? Diba? So, the worship should match the message. Dapat appropriate. Hindi ba? Dapat tama. But the problem nga, yung mundo kasi, pinapasok na yung mga churches natin sa oras na ito. Pinapasok na. Yun ang nakalulungkot. And most of the time, this kind of Christianity is a shallow type of Christianity. Tanungin mo yan about doctrines. Ang tingin nila sa doctrines, legalism. Napaka-legalistic nyo naman. That is teaching eh. That is doctrine of the Word of God eh. Walang legalistic kung gusto mong sundin ang Panginoon. Bakit magiging legalistic yon? Diba? Kung nais natin sundin ang Panginoon. Eh, ang nais kasi nila, nasusunod yung kanilang puso. That's a problem.
heart is deceitful above all things and desperately wicked. Okay? Nabanggit ko lang kasi God wanted us to go out of our own Egypt and to dwell in our promised land. Yun ang nais ng ating Panginoon. Sabi ko nga, hindi siya madali. Take for Moses, for example. Kung babasahin mo ang Exodus chapter number 14, tila baga si Moses, napakatapang na tao. Diba? Ang sabi niya on verse number 13, and Moses said unto the people, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord. When you read these verses, para bang si Moses, napaka-strong niya sa kanyang pananampalataya. Para bang napakatabang niya. Para bang talaga yung conviction niya talagang nag-uumapaw para sa Panginoon. And yes, that is true. Okay? In Exodus chapter 14. Pero kung babasahin mo yung umpisa ng Exodus, si Moses, hindi yan nakilala ng Diyos o hindi siya nakakilala sa Diyos na siya'y matapang na kaagad. Okay? Kung babalikan po natin yung Exodus chapter number 3, no, mga kapatid, nung una siyang tinawag ng ating Panginoon, on Exodus chapter number 3, ito po sabi po ng Bible, okay, hanapin lang natin. On Exodus chapter number 3, on verse number 11, ito pong sabi niya, and Moses said unto God, who am I that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Kaya who am I, Lord? Sino ako? Kaya sino ako para gamitin mo? Sino ako para i-lead ang mga tao na yan palabas sa Egypto? Okay? And when you look at the character of Moses, punong-puno siya ng excuse, no, mga kapatid? Punong-puno siya ng alinlangan. On Exodus chapter 3, verse number 11, he said, Lord, kulang ako sa ability. Who am I? Isa lang akong pastol ng tupa. Okay, for 40 years of his life, wala siyang ibang ginawa kundi kausapin yung mga tupat kambing. Okay, pero now, inuutusan siya ng Panginoon na i-lead yung mga tao palabas ng Egypt papuntang Promised Land. Okay? And sometimes, ganyan din tayo. When God wants you to do something, our response is, Lord, who am I? Okay? Buti na lang nung tinawag ng Panginoon si Isaiah, nung nakita ng Panginoon ang pangangailangan ng mundo, ang sabi ng Diyos, whom will I send? Ang sagot ni Isaiah, Lord, here am I, send me. Pero ang sagot ni Moses, Lord, eto sila, send them. Yan ang sagot ni Moses. Okay? Lord, sino ako? Para akong gamitin mo. Okay? Wala naman akong kakayahan. On verse number 13, itong sabi niya, and Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your father has sent me unto you, and they shall say unto me, what is his name? And what I shall say unto them, Lord, I have no message. Kung pagpunta ko doon, ipagpalagay na nating sumunod ako sa'yo. Ipagpalagay na nating sumunod ako sa'yo. Pagpunta ko doon sa mga tao, anong sasabihin ko sa kanila? Lord, I have no message. Kaya hindi ako marunong yan. God wants you to share the gospel. Lord, hindi ako marunong yan. Siya na lang. Iba na lang. Si Brother Elmer na lang. Malakas naman ang loob niyan. Siya na lang ang tawagin mo, Lord. Ako, wag na ako. I have no message. I'm telling you, if you are saved today, you have a message to share. Yes. Kaya hindi pwedeng wala tayong message. Yung buhay natin, mensahe yon. Kung kilala natin si Kristo, mensahe yon. Kung alam natin na ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, mensahe yon. Hindi pwedeng wala tayong mensahe. Okay? Lord, I don't have enough ability. Lord, I don't have the message. And on chapter 4, verse number 1, and Moses answered and said, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, the Lord hath not appeared unto thee. Lord, sasabihin nila sa akin, hindi totoo yan. Hindi totoo yan pinagsasabi mo. Yung Bible, gawa lang ng tao yan. Sinulat lang ng tao yan. Sabi ko nga, yes, di ba? Kasi para sa tao ang mensahe eh. Kaya ang dami namang sinulat ng tao dyan, pinaniniwalaan mo eh.
Yung horoscope, gawa lang ng tao yung pinaniwalaan mo. Ayaw mo magsuot ng green. Bakit? Malas yan. Okay? Tatanong ako sa mga kapatiran, ano kayang lucky color next year? Alam nyo, ano ang lucky color, tin, next year? Ano yung lucky color next year? Yung may pagka-green? Yung may pagka-green, di ba? May pagka... Ano yun? Nagsisimula sa letter T. Tin? Teal, yeah, teal. Okay, lucky color yun. Okay, bakit, pastor? Alam mo kung bakit? Okay? Kasi kapag nagbenta ka ng ganong klaseng t-shirt, next year, swerte ka talaga. Kasi mabenta eh. Maraming bibili. Oo. Diba? Swerte talaga yon. Okay? Ba't tayo napunta doon? Kasi nga sinasabi nila, gawa daw ng tao. Ang dami namang gawa ng tao, pinaniniwalaan natin. Bible lang ang hindi. Okay? So sabi ni Moses, Lord, I don't have the authority. I don't have the ability. I don't have the announcement. I don't have the authority, Lord. Okay? So yung Exodus chapter 14 na Moses, na mga kapatid, kung nakita nyo, ibang-iba sa Exodus chapter 3 and 4 na Moses. Yung isa, yung chapter number 14, Moses na matapang. Moses na very convicted. Moses na punong-puno ng tiwala sa Panginoon. Amen. Pero yung Exodus chapter 3 na Moses, punong-puno ng excuses. Okay, punong-puno ng takot, punong-puno ng kaduwagan. Kaya magandang tanungin, anong nangyari sa pagitan ng Exodus chapter 3 and 4 at Exodus chapter number 14? Chapter 14, anong nangyari kay Moses? Bakit sa sobrang duwag, sa sobrang tapang na niya ngayon? And I'm telling you na mga minamahal, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Okay? Hindi pa tapos ang Diyos. Yung mga dating kinatatakutan natin, baka paglipas ng mga ilang chapter, ibang tao na tayo para sa Panginoon. Amen. Hindi ba? Kaya dapat nga mga minamahal, huwag nating sukuan kung ano man yung kakayahan natin ngayon na mga kapatid. May kakayahan ang Diyos para i-improve yan, para baguhin yan. Okay? Minsan pag may ina-assign ako, sinasabi ni kapatid, Pastor, pasensya na kayo, ito lang yung ito lang yung preaching ko. Okay lang yan, Brad. Okay? Pero next time, mas gagalingan ko. Praise the Lord for that. Amen. Hindi ba? Bakit mamaya, nandito pa tayo sa Exodus chapter 3. Pero may biyaya ang Panginoon eh. Lumilipas ang panahon. At may nagaganap sa pagitan nun. Okay? Baka sooner or later, mas magaling na mag-preach sa akin to eh. Amen. Praise the Lord for that. Hindi po ba? Anong nangyari sa pagitan ng Exodus chapter 3 and Exodus chapter 14? Hanapin po natin, no, mga kapatid. Okay? At kapag nakita natin, maunawaan po natin, no, mga minamahal, na ang Diyos, hindi Kanya uutusang mag-forward, na hindi Siya nagbibigay ng paraan at ng kakayahan para mag-forward ka. Yes. God will never lead you, mga kapatid, kung saan hindi ka pwedeng abutin ng provision ng Panginoon. Okay? Hindi pwedeng nililid tayo ng Panginoon sa ganitong klaseng commitment and yet the Lord will not provide the needs. Hindi pwede yon. God is a God who can provide. Yes. Okay? Ang kinakailangan lang, magtapat tayo, mga kapatid. Maging determinado tayo. Maging masunurin tayo. At mapuno tayo ng pananampalataya. Amen. And God is able to do it. God is able to do it. Okay? What are the things that the Lord provide for Moses in order for him to go forward? In Exodus chapter 3, look at this, on verse number 14. What are the things that the Lord provide for Moses in order for him to move forward? Exodus chapter 3, verse number 14. Exodus chapter 3, verse number 14. And look at this. On verse number 13, magandang basahin. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and they shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you. And they shall ask to me, What is his name? And what I shall say unto them. So on verse number 13, there is a problem. Lord, anong sasabihin ko sa kanila? Okay? So on verse number 13, there is a need. Merong pangangailangan, kapatid. On verse number 13. On verse number 14, this is the provision. And God said unto Moses, I am that I am. And said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you.
Okay? The first provision of God in our life, na mga kapatid, in order for us to move forward, is the very person of God. God Himself. Okay? Bago gumamit ang Diyos ng tao, bago gumamit ang Diyos ng mga pagkakataon, bago magmirakulo ang Diyos sa ating buhay, una nang ipinrovide ng Panginoon ang kanyang sarili. Kapatid. Okay? Pero ang nakalulungkot, sa panahon natin ngayon, ang hinahanap ng tao, puro pagpapala. Okay? Puro blessing. Puro benepisyo ang hinahanap ng tao sa mundo natin ngayon. Okay? Napansin natin sa ating mga iglesia, sa ating mga churches. Maglagay ka dyan ng evangelistic meeting na merong groceries, may bigas and everything. Pupunta ang mga tao. Bakit? Kasi mayroong pakinabang. Yes, mayroong benefits. Okay? I'm not saying na mali yun. Diba? As a church, ginagawa natin yon. Bakit? In order for them to hear the Word of God. At sinasabi ko lang, ang reality talaga ng pagkakataon, kung talagang salita lang ng Diyos, ang ibibigay natin sa kanila, ang tao, karaniwan, tinatanggihan. Bakit? Kasi naghahanap sila ng benepisyo nila sa salita ng Diyos. Naghahanap sila ng benepisyo nila sa iglesia ng Diyos. Okay? Mag-offer ka ng trabaho, I'm telling you, dadagsain ka ng tao. Ganyan ang ginagawa ng ibang grupo. Diba? Para madagdagan ang kanilang miyembro, nag-o-offer ng trabaho. Oo, automatic types yung, kaltas ka agad. Okay? Nag-o-offer ng scholar. Hindi ko sinasabing masama at hindi ko sinasabing hindi dapat gawin ng church. Pwede rin natin gawin yun. Ginagawa natin in our own capacity. But the reality of the situation is, ang pinupuntahan na lang ng tao ay yung benepisyo. Okay? Yun na lang ang pinupuntahan ng tao. Kaya nga kapag nag-abot ka ng trucks anong karaniwang sagot ng tao? May pagkakakitaan ba dyan? May pera ba dyan? Hindi ba? Yun ang karaniwang sagot ng tao sa atin Hindi nila nauunawaan, no, mga minamahal, na ang unang pangangailangan ng tao, bukod dun sa benepisyo na matatanggap natin, bukod dun sa mga pisikal na pagpapala, ang unang probisyon ng Diyos ay yung kanyang sarili na mismo, kapatid. Okay? Una na muna nating hanapin ang Diyos sa ating buhay. Bago ka mag-pray ng trabaho, hanapin mo muna ang Panginoon. Bago ka mag-pray ng makakasama mo habang buhay, hanapin mo muna ang Panginoon. Bago ka mag-pray ng talagang karera mo sa buhay na ito, hanapin mo muna ang Panginoon. Bago tayo maghanap ng ministry natin sa church, una na muna nating hanapin ang Panginoon. Because the greatest provision, mga minamahal, I want you to understand, is not the benefit that comes from the God, but God Himself. Amen. He is the greatest benefit that we can, na pwede nating makuha. Okay? Diyos muna. Kaya nga ang sinabi rito ng Diyos kay Moses, and God said unto Moses, I am that I am. Ako ay siyang ako nga. And He said, thou shalt say unto the children of Israel, I am that sent me unto you. Okay? Hanapin muna natin ang Diyos. He is the self-existent one. Okay? Hanapin muna natin ang Diyos bago yung mga benepisyo na nanggagaling sa Kanya. Diba? Bago natin hangarin yung paglago ng ministry, bago natin hangarin yung kaayusan ng ating pamilya, una muna nating hanapin ang Panginoon. Amen. Okay? In the book of John, chapter number 8, no mga kapatid? Sikat na sikat yan John chapter 8. Bakit? Kasi sa verse number 44. Diba? Life verse yan ng ilan sa atin John chapter 8, verse number 44, di ba? Ye are of your father, the devil. Pero hindi yun yung verse na babasahin po natin. Okay? On verse number 58, tingnan po ninyo ito. John chapter 8, verse number 58. Okay? Look at this. O, umpisahan natin sa verse number 56. Umpisahan natin sa verse number 56. Ito ang sabi ni Jesus Christ. If your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Ang sagot sa kanya ng mga Jew, then said the Jews unto him, thou art not yet 50 years old, wala ka pang 50, and hast thou seen Abraham? Nakita mo na si Abraham? Verse number 58,
Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Before Abraham was, I am. It is referring to Exodus chapter 3, verse number 14. Kaya you look at the response of the Jews on verse number 59. Then they took up stones to cast at him. But Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Kaya nung sinabi ni Jesus na before Abraham was I am, kukuha ng bato yung mga Hudyo. Dahil alam nila ang ibig sabihin nun, Jesus is referring himself to be the same God in Exodus chapter 3, verse number 14, kapatid. Kaya si Kristo, hindi yan tao lang. Diyos yan na nagkatawang tao. Diyos yan na nagkatawang tao. He is the same I am na nandirito sa Exodus chapter number 3, verse number 14. Before Abraham was, I am. The word I am there is ego eimi sa Greek. Ibig sabihin, I am. Ego means I am. I am is ema, ego eimi. I am. I am. I am that I am. Okay? Doctrine yan, ha? Diba? Okay? So, God provides His very person. Tandaan nyo, kapatid, hanggat hindi sapat ang Diyos sa'yo, hindi ka magiging sapat kailanman. Lagi kang may hahanapin. Laging parang may kulang, kapatid, hanggat hindi sapat ang Diyos sa'yo. Tingnan mo yung mga kabataan natin ngayon, parang hindi mabubuhay kapag walang syota, kapag walang jowa. Kala mo pinagkaitan ng mundo. Hanggat hindi sapat ang Diyos sa'yo, walang magiging kasapatan lahat, kapatid. Hanggat hindi ka kontento sa Diyos, palagi kang maghahanap. Makontento muna tayo sa Panginoon at hayaan natin ang Panginoon ang mag-provide ng ating pangangailangan. Gandang example yon, kapatid. Hanggat naghahangad ka ng mga bagay-bagay liban sa Panginoon, kahit kailan di ka makukontento. Diba? Ganda na ng asawa mo. Diba? Pagpapalit mo pa, bakit hindi ka kasi kontento? Diba? Hanggat hindi tayo nakukontento sa Diyos, kahit kailan hindi tayo makakahanap ng kakontentuhan. Revelations chapter 2, look at this. Pati sa ministry, kapatid. Revelations chapter number 2. Tingnan po ninyo ito. Verse number 1. Look at this. Unto the angel of the church of Ephesus write, This thing saith that holdeth the 7 stars in the right hand, who walketh in the midst of the golden candlestick. I know thy works. Alam ng Diyos Hindi ba alam ng Diyos yung ministry natin? Alam ng Diyos yung trabaho natin sa church. I know thy works and thy labor. Pati yung pagsusumikap natin. Pati yung paghihirap natin. Anong pinagkaiba ng work sa labor? Yung labor mas intensive. Mas mabigat. I know thy works and thy labor and thy patience. Alam ng Diyos yan. And how thou canst bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. And hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. Praise the Lord for the ministers. Salamat sa Diyos sa mga naglilingkod. Salamat sa Diyos sa ating mga song leaders, sa ating mga soul winners, sa ating mga MC, sa ating mga preachers, sa mga nagluluto, sa mga naglilinis, nag-aasikaso ng ating mga bata. We praise the Lord for our ministers. Praise God. Sa mga givers natin, praise the Lord. Sa mga leaders natin, praise the Lord. But I'm telling you, hindi pwedeng mahal natin ang ministry pero hindi natin mahal ang Diyos. Hindi pwede. Una mong mahalin ang Panginoon. Hindi pwedeng mahal mo ang pagkanta, hindi mo mahal ang Diyos. Hindi pwedeng mahal mo ang pagtuturo, hindi mo mahal ang Diyos. Hindi pwedeng mahal natin ang pag-aalaga sa mga bata, hindi natin mahal ang Diyos. Pastor, posible po ba yun? Yes, nangyari sa Ephesian Church. Look at this on verse number 4. Nevertheless, we praise God for the work. We praise God for the labor. We praise God for the patience. Nevertheless, verse number 4, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love.
Kapatid, kapag ministry na lang yung nagpapa-attend sa'yo sa church, anuhan natin ang puso natin. Balik tayo dun sa original reason bakit tayo nandirito, and that is God. Kaya kapag nahihiya na lang tayo kay pastor, a-attend ako, nakakahiya naman kay pastor. You check your heart. A-attend tayo dahil mahal natin ang Diyos. I'm not saying walang pakinabang ang pag-attend. Attend ka pa rin kahit ganun ang puso mo. Bakit? Mas lalo natin kailangan ng Diyos. Okay? Mas lalo natin kailangan ng Diyos. Kapag ka nakikita natin na ang paglilingkod natin ay pagpapanggap na lang, attend pa rin tayo, mas lalo natin kailangan ng Diyos. Pero maganda lagi i-check natin yung ating sarili. Baka kako lagi nakakalimutan na natin yung first love natin. Okay? Pastor, ang first love ko yung katabi ko eh. Hindi yan. Yung God. Okay? God is our first love. Look at this. On verse number 5, kaya anong recommendation niya? Remember therefore, from whence thou art fallen. Yes, kapag nakalimutan mo ang Diyos, you are already fallen. I'm not saying na nawawala ang kaligtasan, okay? But this is a failure on our part. Kapag nakalimutan natin ang Diyos, it is a failure on our part. Remember therefore from whence thou art fallen, and what? And repent. And do the first work. You have to remember God, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of the place, except thou repent. Okay? Look at this. Okay? Remember, therefore, alalahanin mo kung saan ka una nagkamali. Kapag ang nagpapa-attend sa'yo sa church, yung kapatid na lang natin sa pananampalataya, kaya a-attend ako kasi may crush ako dyan. Okay? Dapat i-crush ng Panginoon yung mga puso natin kapag kaganyan, no, mga kapatid. Alalahanin natin ang Panginoon. Okay? Nalala ko yung anak ko, may tinutokso namin. Balita ko, crush mo daw si ano. May binanggit na pangalan. Oo, sabi niya, oo. Ano ba ibig sabihin ng crush? Eh di durog. Gusto pala niya durugin. Oh, ha? Okay. Ba't ba tayo napunta doon? Kasi kapag mali ang puso natin, dapat ipadurog natin sa Panginoon. Okay? God provides His person. Secondly, God provides His people. God provides His people. In the book of Exodus, kapatid, on chapter number 3 hanggang sa mga susunod na chapters, laging kasama ni Moses sino? Si Aaron. Palaging kasama ni Moses. Aaron became his spokesperson. Okay? Aaron became a prophet unto Moses. He became, although si Aaron ay mas matanda kaysa kay Moses. Mas matanda si Aaron. Pwedeng sabihin ni Aaron na hindi, ako na lang ang tawagin ng Panginoon. Total, panganay ako kaysa sa'yo. But no, nagpakumbaba si Aaron, hindi ba? And he submitted himself to Moses because he knows God calls Moses to be their leader. Okay? So it's not a matter of age. It is not a matter of seniority. Pag tinawag ng Panginoon, we just recognize it. At Panginoon naman, ipapakita kung talagang tinawag eh. Yes. Hindi ba? Ipapakita naman talaga ng Diyos yan eh. Kung tama talaga sa salita ng Panginoon. Number 1, God provides His person. Okay? And number 2, God provides His people. Did you know, no, mga kapatid, yung mga tao ng Diyos, ginagamit ng Panginoon yan. Eh, throughout the Old Testament and even in the New Testament, makakakita po tayo ng mga tao na ginagamit ng Panginoon para i-provide ang ating mga pangangailangan. Eh, alam nyo ba, nung sa istorya ni Elijah, nung siya po'y pinakain ng Panginoon, gamit ang, alam nyo yon? Gamit ang ano? Gamit yung babaeng balo. Kapatid, alam nyo kung anong ibig sabihin nun? Okay? Unang-una, babae yung ginamit. Bakit hindi lalaki? Okay? Pangalawa, balo pa. Widow pa. Okay? Babae na, balo pa. Hindi po ba? Bakit? Para ipakita, no, mga minamahal, na ang Panginoon, okay, kahit gaano tayo kababa, kahit gaano tayo kahina, pwede tayong gamitin ng Diyos. Huwag nating mamaliitin yung sarili nating kakayahan. Kapag nais kang gamitin ng Panginoon, gagamitin ka niya. Huwag mo sasabihin, ganito lang ako, hindi naman ako kasing pogi nila. Hindi naman ako kasing ganda niyan. Kaya kasi si pastor, ang pinipili lang yung mga pogi eh. Hindi naman. Nagiging pogi na lang. Kasi ni-encourage nating mag-ayos. Tama. Okay? Ito na mapansinin mo, lahat ng tumatayo rito sa pulpit, pogit, magaganda. Walang halong bola yan, di ba? Walang halong bola yan.
Bakit? Kasi ni-encourage natin, mag-ayos din kasi talaga tayo. Kasi representative tayo ng Diyos. Representative tayo ng Kanyang salita. And did you know na mga kapatid, tayo pong mga tao, we are the extension of God. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon in one account in the New Testament, ang sabi ng Panginoon, nasa kulungan ako, hindi niyo ako dinalaw. Okay? Nagugutom ako, hindi niyo ako pinakain. Nauuhaw ako, hindi niyo ako pinainom. Tanong yung mga pastor, Lord, kailan ka nakulong? Kailan ka naman nagutom at kailan ka nauuhaw? Hindi, kasi yung mga ginagawa niyo sa inyong kapwa, ginagawa mo na rin sa akin, sabi ng Panginoon. People are God's extension, kapatid. Okay? Both sa pagbibigay natin at sa pagtanggap. We are the extension of God. Kaya yung mga tao na ginagamit ng Diyos para i-provide ang ating mga pangangailangan, instrumento ng Panginoon yun. Ngayon, ang tanong na lang, kung tayo ba, magiging instrumento rin ba tayo ng Diyos? Can we become an Aaron to somebody else's Moses? Okay? Hahayaan ba natin ng mga kapatid o papayag ba tayo na tayo gagamitin ng Diyos para ma-provide ang pangangailangan ng iba? Yes, of course. Okay, it is our opportunity, it is our privilege to be used by God. Amen. Tingnan po ninyo ito sa Romans chapter number 16. Romans chapter 16. Tingnan po ninyo yan, no, mga kapatid. Romans 3:16. No, chapter 16. Romans chapter number 16. Look at this. On verse number 1, I commend you, Phoebe, our sister. Look at that. Which is the servant of church, which is in Cenchrea, that ye receive her in the Lord, as becometh saints, and that ye assist her whatsoever business she hath need of you, for she hath been a succourner of many, and myself also. Verse number 3. Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who have for my life laid down their own necks, and to whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Likewise, greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaenetus, who is the first fruit of Achaia unto Christ. Greet Mary, who bestowed much labor on us. Salute Andronicus and Junia, my kinsmen and fellow prisoners, who are noted among the apostles, who also were in Christ before me. Greet Amplias, my beloved in the Lord. Salute Urbane, our helper in Christ, and Stachys, my beloved. Salute Apelles, approved in Christ. Salute them which are in Aristobulus' household. Salute Herodion, my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord. Salute Trypina, Tryposa, who labor in the Lord. Salute the beloved Persis, who labored much in the Lord. Salute Rufus, chosen in the Lord, and his mother and mine. Salute Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and of the brethren which are with them. Salute Philogus and Julia, Nereus and his sister, Olympus, and all the saints which are with them. Salute one another with the holy kiss, and the churches of Christ salute you. Ano yung napansin po ninyo? Puro pangalan. Puro pangalan, yes. Those are the names of people na ginamit ng Panginoon para tulungan si Apostle Pablo. Kapatid. Because we cannot do it alone. We cannot. Kung ako si Apostle Pablo, anong ilalagay ko dyan? Thank you for Elmer. Thank you for Brother John. Thank you for Brother Joseph and his family. Thank you for Nanay Salvi and Tatay Iter. Ganun lang ilalagay ko dyan. Thank you for all the members of the church of my MBBC. Ganun ang ilalagay ko dyan kung ako si Apostle Paul. Because Apostle Paul recognized and I recognize that I cannot do it alone. Amen. We need help. We need help the people of God. Okay, ganun din kay Moses. Hindi siya magiging matapang, kapatid, kung wala ang tulong ng Panginoon, kung wala ang tulong ng mga tao ng Diyos. Amen. I thank God for my wife. Nakalagay doon. Diba? I thank God for my family. I thank God for the young people. I thank God for the young professionals. I thank God for Brother Gerald. I thank God for the children. Kung pwede ko lang isa-isain, hahaba lang ang oras natin, kapatid. But you know the point. Yes. We cannot do it alone. People are provision of God as well.
People are important. We have to treat them well. Diba? Dapat encouragement tayo sa mga kapatid. Hindi tayo kinatitisuran. Diba? Dapat maganda yung trato natin sa kanila. Whether bata sila, matanda sila. Whether malaki magbigay yan. Diba? Hindi pwedeng, ang binabati lang natin yung faithful giver. Hindi ko babatiin to, hindi man yan nagbibigay. Hindi tayo dapat ganon. People are important, kapatid. Bakit? Kasi hanggat uma-attend yan ng church, no, mga minamahal, may ano yan, may contribution yan. His very present is a contribution in itself. Masaya ang Panginoon kapag uma-attend ng isang Kristiyano sa simbahan, kapatid. Nakaka-encourage sa pastor. Di ba kanina yung sa Sunday school natin, be a source of joy and not grief to your pastor. Eh kapag uma-attend kayo sa church, maligaya ang Diyos, maligaya ang pastor, kapatid. At kapag maligaya ang pastor, mas nakakapag-serve tayo sa church. Kasi daw, if I will serve, na puro grief, anong sabi ng Hebrews chapter 13, verse number 17? It is unprofitable for you. Diba? Kapag kasi pastor palaging galit, it is unprofitable for you. We have to lead with joy. And people is the joy of the pastor. Kaligayahan ko po kayo na nakikita po dito, kapatid. Okay? People. Okay? And lastly, kapatid, number 1, the person of God. Number 2, the people of God. Number 3, ano pa yung nasa pagitan ng Exodus chapter 4 at Exodus chapter 14, yung sikat na sikat? The 10? No! No! Plagues! The 10 plagues! 10 commandments in Exodus chapter 21 or 20. The 10 plagues. O pastor, plagues. Pati pala yung salot, provision ng Diyos. Huwag naman nating gawing salot, no? Pangit naman na ilagay natin sa outline plagues. Ilagay natin power, kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang Diyos can make a miracle talaga. God can do it. I still believe in miracle, kapatid. I still believe in miracle. Hindi nga lang katulad nung unang panahon dahil may Bible na eh. Pero alam ko, on special occasion, God can do a miracle. God can do it. God can still do it. God is still the power to do it, kapatid. Okay? Did you know, sa pag-aaral ko ng 10 commandments, kapatid, pati ako nadadamay na, ng 10 plagues. Okay? Sa pag-aaral ko ng 10 plagues, natuklasan po natin na bawat plague, no mga kapatid, bawat plague ay may katumbas na Egyptian god. For example, yung darkness, no, yung darkness. Did you know that the main god of Egypt is si Ra? Ra. Okay, yun ang main god ng Egypt, and Ra is the god of the sun. So, nung nagkaroon ng 3-day darkness, parang sinasabi ng Diyos sa mga Egyptian, talo ko lahat ng Diyos nyo. Walang kwenta sa akin yan. Walang saysay sa akin yan. Kaya yung 10 plagues, no mga kapatid, pagpapakita talaga ng kapangyarihan ng Diyos para ipamukha sa buong Ehipto na walang kwenta yung mga Diyos-Diyosan nyo. Mga Diyos-Diyosan yung binubuhat, mga Diyos-Diyosan yung sinasayaw, mga Diyos-Diyosan yung kinakailangan ilipat ng posisyon, mga Diyos-Diyosan na pinoprotektahan, na imbis siyang magprotekta sa kanyang mga tao. Walang kwenta yan. Walang saysay. Ay, yes, kinakarga, pinapatulog. Walang kwenta sa harapan ng Diyos. Oh. Talo sa Panginoon, kapatid. Talo. God provides His very power. Bakit? Ayaw kasi nung Pharaoh palabasin sila eh. Ang mangyayari, kapag dumating yung 10 plagues, palalayain. Tapos magbabago isip, palalayain, magbabago isip, palalayain, magbabago isip. Okay? Kaya kahit nga ultimo yung di ba, nung pinatay na yung mga firstborn, nung namatay na yung mga firstborn, hinabol pa rin sila eh. Okay, bakit? Kasi para siyang sa umpisa matatakot siya sa Diyos, sa mga susunod na panahon, parang mawawala na yung takot niya sa Panginoon. Okay, siguro hindi na yan uulitin ng Diyos. Baka tsamba lang yung yung 10 plagues, tsamba lang. Wag tayong makipaglaro sa Panginoon. Baka kayang-kaya ng Diyos yan.
Kayang-kaya ng Diyos i-empower ang kanyang mga anak. Okay, kanina nagtanong si Brother Gerald, bakit ako yung mga prophet, meron silang mga si Moses may tungkod, si Samson daw may buhok. Okay? Gusto ko lang linawin, yung buhok ni Samson, walang kinalaman yon sa kalakasan niya. Walang kinalaman. Ang nagpapalakas kay Samson, ang Diyos, ang Espiritu ng Panginoon. Okay? Hindi actually yung buhok niya ang nagpapalakas sa kanya, kundi ang Panginoon mismo. God can really empower you. God can enable you. Okay? Kaya nga tayo, hindi natin sinasabi, hindi, yung mga ganito lang ang gagamitin sa church. Yung mga, hindi, kapatid. Lahat pwedeng mag-ministry sa church. Hindi tayo mamimili. Bakit? Kasi kayang-kayang baguhin ng Panginoon yan. Kayang-kayang i-improve ng Panginoon yan. With the proper tools, with the proper discipleship, kayang-kayang i-enable ng Diyos yan. Diba? Sabi ko nga, yung aking yung aking misis, ibang-iba na ngayon yan. 'Di ba? Tanongin mo yung mga kasama namin sa Southville, ibang-iba na ngayon si Sister Tams. Okay, bakit? Kasi nag-grow na rin eh. Nag-mature na rin. Ibang-iba na, hindi na katulad noon. Ngayon, iba na. Ako rin. Nag-grow na rin ako. Praise the Lord for that. At kayo din, nag-grow na rin tayo. Bakit? Kasi palipat tayo ng palipat ng chapter eh. Dapat may movement tayo. Dapat may growth tayo. Yung preaching ministry natin dapat growing. Yung giving natin growing. Yung soul winning natin growing. Yung singing natin growing. Everybody should be growing, kapatid. Move forward. God provides His power. God is a powerful God, kapatid. Okay? And now, in our conclusion, balik tayo sa Exodus chapter number 14, kapatid. Okay? Sino si Moses? Exodus chapter 3 and 4, duwag. Okay, matatakutin. Kadaming excuses. Bakit ako? Bakit ako? Yan ang bukang bibig niya. Okay? Pero on Exodus chapter 14, look at this. This is now a different kind of Moses. On verse number 13, and Moses said unto the people, fear ye not. Wow, look who's talking. Fear ye not. Sabi niya doon sa mga tao, ay, huwag kayong matakot. Eh, ang Diyos, ang oras sa Diyos, hindi naman halos lumilipas dahil Diyos siya eh. Siguro sa isip ng Panginoon, wow, fear ye not. Parang kailan lang. Takot-takot ka. Ayaw mga sumunod. Pero now, papirnat-pirnat ka pa. Papirnat-pirnat ka na. Kasi nagbago na siya eh. Nag-mature na eh. And Moses said unto the people, sinabi niya ngayon, very bold na siya, very courageous na siya. Samantalang nung una, Lord, pag pumunta ako dyan sa kanila, hindi nila ako paniniwalaan. Diba? Pero now, ang sabi niya, and Moses said unto the people, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will show you today. Alam na niya eh, bakit? Kasi first hand na experience niya eh. Experience niya, yung kanyang tungkod naging ahas eh. 'Di ba? Yung kamay niya inilagay niya sa damit, nagkaroon ng ketong, binalik niya, nawala eh. Yung tubig nung ginanon niya ng tungkod, naging dugo eh. Yung alikabok iginanyan niya, naging locust eh. Na-experience niya eh. And Moses knew that God is able to do it. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which He will show you today. For the Egyptians whom you have seen today, ye shall see them again no more forever. Look at this. This is for certain. The Lord will fight for you. The Lord will fight for you. And ye shall hold your peace. Alam ko, kapatid, mahirap ang buhay, but I'm telling you, the Lord shall fight for you. Good. Alam ko, ang future natin uncertain, but the Lord shall fight for you. Amen. Mahalang bilihin, mga minamahal, hindi natin alam kung saan natin kukunin ito, kung saan natin kukunin yan. But one thing is for sure, the Lord shall fight for you. Amen. And verse number 15, and the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Anong iniiyak-iyak mo dyan? Bakit? Kasi sa harapan ng Panginoon, it's still the same Moses, it's still the same child.
Ganyan din si pastor, kahit anong tapang ni pastor, pagparap niya na ang Panginoon, iiyak din ako sa harap ng Diyos. I'm still that little child in the sight of God. Bata pa rin ako sa harapan ng Panginoon. Anong iniiyak-iyak mo sa akin? Why cry is the one to me? Speak unto the children of Israel that what? That they go forward. Look at this. But lift up thy rod. Amen. And stretch out thine hand over the sea and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Ang bilin lang sa kanya ng Diyos, itaas mo yung rod mo. Taas mo yung tungkod mo. And you will ask me, Pastor, anong special dun sa rod? Walang special dun. Hindi branded yun. Okay, wala hindi naka-bench, walang ganun. Okay, hindi branded yun, Lamborghini na rod yun, or Ford na rod, walang brand yun. Okay, hindi gawang ganito, hindi yung Gucci, walang ganun. Gawang ganito is just a normal rod, a stick, a piece of wood. It's normal. Okay? Pero kahit gaano ka-ordinaryo ang isang bagay, pag pinagamit mo sa Diyos, nagiging extraordinaryo, mga kapatid. Praise the Lord. Yung boses natin na hindi kagandahan, pag pinagamit mo sa Panginoon, nagiging extraordinaryo. Yung ating mga kakayahan, kahit hindi tayo ganun kagaling, nagiging extraordinaryo kapag pinagamit sa Panginoon. Naalala ko yung bata nung nagpakain ng Diyos ng 4,000 or 5,000. Sabi ng mga disciples, may bata rito, may dala siyang pagkain. Pero ano ito sa dami ng mga yan? Pambihira, kinuha ni Christ, inilagay sa kamay ni Christ, hinati ni Christ, napakain yung 4,000, 5,000, may tira pa. May Sharon pa. May Sharon pa. May tira pa, kapatid. Very interesting. Una, ang ginamit ay bata. Walang trabaho, bata. Wala halos kakayahan, bata. Hindi malakas, bata. Bata yung ginamit, kapatid. Bata. Okay? It just shows you that nothing is really impossible to God. Kahit gaano kakaliit, kahit gaano kakahina, kayang-kaya kang gamitin ng Panginoon. Basta nilagay sa kamay ng Diyos. Pag nilagay mo sa kamay ng Diyos, nagiging kagamit-gamit. Tanggalin mo sa kamay ng Diyos yan pagka dinabulok yan. Okay? Yung tinapay at isda, tanggalin mo. Huwag mong ilagay sa kamay ng Diyos. Mananatiling ganun lang yun. Ang makikinabang lang yung bata, baka sakitan pa siya ng tiyan. Yung tungkod, mabubulok lang yun. Kaya hindi nahati yung dagat dahil sa tungkod. Nahati yung dagat dahil sa Diyos. Hindi napakain yung mga libu-libong tao na yon dahil may tinapay at isda. Napakain yon dahil nandoon si Christ. As long that there is Christ, nandiyan ang Panginoong Hesukristo sa atin, kapatid, everything is possible. Go forward. Okay? Rod. Simpleng bagay na meron ka. Yung buhay natin, simple, kapatid. Magiging kagamit-gamit sa Panginoon. Simple. Simple. Kung mo sabihin, Lord, Pastor, bata pa ako. No, walang bata-bata sa Panginoon. Kayang-kayang gamitin ng Diyos yan. Pastor, hindi naman ako magaling. Gagaling din yan. Ipagamit natin sa Panginoon. Yes. Okay? When it's time to move forward. Kailan ba ang tamang panahon para mag-forward? Now is always the time to move forward. No? Sabi ko nga, hindi tayo pare-pareho ng takbuhin, kapatid. Hindi tayo pare-pareho. Some of us, very smooth. Okay? Ganda ng buhay, mayaman, may kotse, and that's okay. And hindi ba sama maging mayaman? Hindi ka karnalan ng pagiging mayaman. Minsan kasi nami-misinterpret pagka mayaman, ganito, ganyan. Kapatid, hindi masama ang magandang buhay. Biyaya ng Diyos yun. Huwag lang tayo makakalimot sa Panginoon. Okay? Hindi rin naman porke mahirap tayo. Hindi siguro pinapalo ng Diyos yan. Mahirap eh. Wala rin ganon. May mga tao lang na dinisenyo ng Diyos na ganito. May mga tao na dinisenyo ng Diyos na ganito. Iba-iba tayo ng disenyo. Kung lahat tayo mahirap at kung lahat tayong mayaman di ba? Walang ano yun. Walang, oo. Okay? Ibig ko sabihin, iba-iba tayo ng disenyo ng Diyos. Kung lahat tayo magaling kumanta diba? Wala na. Masyado ng monotonous. Kung lahat tayo marunong magluto wala na. Lahat tayo marunong kumain.
Di ba? Kumbaga kung lahat tayo pare-pareho at kung lahat tayo isa-isa, walang mangyayari. Hindi ba? Bakit? Kasi lahat kaya nating gawin, pare-pareho tayo. Dinesenyo talaga tayo ng Diyos na magkakaiba. Iba-iba tayo ng takbuhin. Ganon din sa karera natin, iba-iba ng kalsada yan. Okay? Meron sa atin mabilis ang kanilang karera, mabilis lumago sa Panginoon, yung iba naman mabagal. Okay? And that's okay. Okay lang yun. Iba-iba tayo, okay lang yun. Basta pare-pareho tayong nagmo-move forward. May unti-unting pag-abante. And look at this. Iba-iba man tayo ng karera, mga minamahal, no? Iba-iba ng bilis, iba-iba ng kalsada. Pero dapat pare-pareho tayong matagpuan na nagtatapat. Yun talaga yun. Faithfulness. Faithfulness. Yung isa na pagkatiwalaan ng 10 talents or 5 talents. Yung isa na pagkatiwalaan ng 5 talents. Yung isa na pagkatiwalaan ng 1 talent. Hindi naman pinarusahan yung napagkatiwalaan ng isa dahil isa lang yung kanya eh. Naparusahan siya kasi hindi siya nagtapat. Iba-iba tayo ng naipagkatiwala ng Diyos. Pero dapat pare-pareho tayong matagpuan na nagtatapat. Move forward. Move forward. Exactly. Move now. Yan. Amen. Praise God. Magaling na si Sister Karen. Nagko-conclusion na. Amen. Amen. Tayo po lahat, tayo mo ko, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, thank you po for the message, for the life of Moses. Indeed, Lord, thank you, Lord, for all the provision. Thank you for your person, thank you for your people, and thank you for your power. Sometimes you have a lot of excuses. No ability, no announcement, no authority. But these are just the needs. And we know, Lord, when you call someone, you also provide. Hindi mo kami dadalhin, Lord, sa isang panawagan na hindi mo kayang mag-provide para matupad ang panawagan po na yun. Salamat po for the life of Moses. Pinakita niyo po sa amin, it is always the right time to move forward. And at the end of the day, we should be faithful in everything. Faithful in little, faithful in big. Thank you so much po, Lord. Thank you for the message. This is my prayer. In Jesus' name, our Savior and Lord. Amen. And